huli po ay yung tinatawag na hipokresiya o kasalanan sa loob ng iglesia. Para din po yun yung ano sa sanlibutan. Okay. Napakahirap talaga po na kapag ikaw ay kumikilos ng mga gawain sa sanlibutan at pagkatapos papasok ka sa loob ng iglesia. Minsan, labag ang ating kalooban, lalo na't kung wala tayong pagsisisi. Pero malinaw po naman dito sa Mateo 23:27 hanggang 28, sabi dito, na kung saan po ay pinapakita yung mga kasalanan sa loob ng isang iglesia na huwag natin nang balik-balikan. Dahil ang Diyos ay nakakakita ng ating mga puso at hindi lang ng panlabas na anyo o kilos natin sa loob ng iglesia. Kasi kapag nakita ng kapwa natin, Kristiyano, ikaw para samba ka, nananalangin ka, tapos nalaman ko, ikaw pala ay manginginom, abay talaga makakapagpapisan ka ng kapatid. Hindi tugma yung buhay na itinuturo mo kung kaya't ang ulan ay nawawala ng tiwala sa iyo. Lalo po kami mga tumatayo, kapag pumali ang aming naging paraan ng pamumuhay, ay basi kami naman po hindi makakatulog sa inyong harapan. Kaya, huwag po sanang ito ang inyong ikatisod. Ang dapat natin isipin ay kung paanong tutulong sa pagbuo ng iglesia. At sa bandang huli po, kaya po kami nakikiusap na ang panlalamig sa pananampalataya po talaga ay isang seryoso problema ng mga Kristiyano. Hinahamon ng bawat isa dito na kung saan ay mapanatili natin ang ating mga buhay na relasyon sa Diyos na kailangan nating alagaan at pagyamanin. At hindi lang po sapat ang gawain nating pagsamba rito para sa ating kaligtasan, bagkus kailangan nating maging matibay, maging disiplinado sa ating mga spiritual practices at maging mapanuri sa ating mga sarili at sa impluensya ng mundong ginagalawan natin. At bilang panghuli po, unang Korinto na kung saan ay nais kong iwanan ang mensahe nito bilang buod ng aking mga tinalakay na balaki kung bakit karamihan ng ating mga kapatiran ay wala rito. Okay, sa unang Korinto 15:58 ang sabi po, ang pananampalataya ay parang apoy, kailangang itong alagaan, hindi pabayaan. Sa bawat pagsubok, sa bawat tukso, at sa bawat araw ng puno ng distraction, ang pagpili na manatili sa Diyos ay magpapatibay sa puso at magbibigay liwanag sa buhay mo at sa iba. Sana po, ang iniwang kong mensaheng ito ay magamit natin sa pagpapalakas ng ating mga pananampalataya. Pagkatapos natin. Salamat po sa turo kanan. Ako nagkain ako sa sermon, kayo makikita ng isang alutin. Dito po sa bilang na 338. No, not why Ready? Sing.
peace within my heart. But I know I am delivered, and I'm persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. I know that what of good or ill may be reserved for me. Of weary ways or golden days, before His face I see. But I know I am believer, and I'm persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. I know that when my Lord may come at night or noonday fair, nor will I walk the veil with Him, but meet Him in the air. But I know I am believer, and I'm persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day.